Si Maxime Geoffroy Eli Mokom Gawaka, isang dating leader ng anti-Balaka militia sa Central African Republic, CAR, ay kinasuhan sa International Criminal Court, IC, dahil sa mga karumal-dumal na krimen na naganap noong kaguluhan sa CAR mula 2013 hanggang 2014. Mga kasong ipinataw. Noong Disyembre 2018, naglabas ng arrest warrant ang ICC laban kay Mokom na inakusahan ng crimes against humanity, mga krimen laban sa sangkatauhan, war crimes, mga krimen sa digmaan, pagpatay, torture, pananakit at pagpapahirap, pag-uusig sa mga sibilyan, sadyang pag-atake sa mga sibilyan. Si Mokom ay inaresto sa Chad noong 2022 at kalaunan ay inilipat sa kustodya ng ICC sa The Hague. Pagkakabasura ng kaso. Noong Oktubre 2023, inanunsyo ni ICC Prosecutor Karim Khan na binabawi na nila ang lahat ng kaso laban kay Mokom. Ito ay dahil sa kakulangan ng ebidensya at mga hamon sa pagkakaroon ng mga testigo. Ang pagbawi ng mga kaso ay bihirang mangyari sa ICC at ito ay ikatlong pagkakataon pa lamang na ginawa ito sa kasaysayan ng hukuman, hiling na kompensasyon. Matapos malinis ang kanyang pangalan, humiling si Mokom ng kabayarang nagkakahalaga ng 2.8 million para sa sarili niya, $500,000 para sa kanyang pamilya. Iginiit ni Mokom na ang investigasyon ay hindi maaasahan at madaling manipulahin. Binatikos din niya ang pakikipagtulungan ng ICC sa gobyerno ng CAR at sa Wagner Group, isang pribadong hukbo na inakusahan ng paglabag sa karapatang pantao. Kalagayan ni Mokom ngayon. Matapos ang kanyang paglaya, nahirapan si Mokom na makahanap ng bansang tatanggap sa kanya. Nanatili siya ng 43 araw sa isang hotel sa The Hague bago isang hindi pinangalanang bansa ang pumayag na magbigay sa kanya ng asylum. Gayunpaman, nananatili siyang hiwalay sa kanyang pamilya dahil sa mga limitasyon sa paglalakbay. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang mga paglilitis sa iba pang mga leader ng anti-Balaka militia na sina Patrice Edward Ngaisona at Alfred Yekatom, na kapwa itinanggi ang mga paratang ng war crimes at crimes against humanity. Si Aisha Gaddafi, anak ng dating leader ng Libya na si Muammar Gaddafi, ay hindi kinasuhan sa International Criminal Court, ICC. Gayunpaman, siya ay naging aktibong kalahok sa mga usapin ng ICC na may kaugnayan sa kanyang pamilya. Mga hakbang na ginawa ni Aisha Gaddafi sa Ukuye Panwimam. Pagsuporta sa kaso ng kanyang kapatid, noong Enero 2012, humiling si Aisha Gaddafi ng pahintulot na magbigay ng mga obserbasyon, amicus curiae, sa kaso ng kanyang kapatid na si Saif al-Islam Gaddafi, na kinasuhan ng Crimes Against Humanity sa ICC. Pinayagan siya ng korte na gawin ito noong Pebrero 2, 2012. Pagsusumite ng kahilingan para sa death certificate. Noong Pebrero 2012, nagsumite si Aisha ng kahilingan sa ICC upang gawing opisyal ang death certificate ng kanyang ama na si Muammar Gaddafi. Naglabas ng desisyon ang korte ukol dito noong Pebrero 22, 2012. 3. Paghiling ng investigasyon sa kamatayan ng kanyang ama at kapatid noong Hunyo 3, 2012, sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Nick Kaufman, hiniling ni Aisha sa ICC na imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang ama na si Muammar Gaddafi at ng kanyang kapatid na si Mutassim Gaddafi. Hiniling din niya na magbigay ng impormasyon ang ICC tungkol sa mga hakbang na isinagawa kaugnay ng investigasyong ito. Buod si Aisha Gaddafi ay hindi kinasuhan sa ICC ngunit aktibong kumilos upang ipaglaban ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng mga legal na hakbang.
Si Rodrigo Roa Duterte, dating Pangulo ng Pilipinas, ay kasalukuyang nahaharap sa mga kaso sa International Criminal Court, ICC, kaugnay ng kanyang kampanya laban sa droga na isinagawa noong kanyang administrasyon. Background: habang nanunungkulan bilang Pangulo mula 2016 hanggang 2022, pinatupad ni Duterte ang isang kontrobersyal na kampanya kontra droga na nagresulta sa libu-libong pagkamatay. Inakusahan siya ng mga organisasyon sa karapatang pantao ng pagiging responsable sa mga umano'y extrajudicial killings at paglabag sa karapatang pantao. Mga kaso at paratang. Pebrero 10, 2025. Ang ICC prosecutor ay nag-apply ng arrest warrant laban kay Duterte na inaakusahan ng crimes against humanity tulad ng pagpatay, panggagahasa at torture. Marso 7, 2025. Inihayag ng ICC ang formal na indictment o pagsasakdal kay Duterte na nagsasaad ng 40 kaso ng crimes against humanity na may kaugnayan sa kanyang kampanya kontra droga at sa umano'y kaugnayan niya sa Davao Death Squad noong siya ay alkalde pa ng Davao City. Pag-aresto at unang paghaharap sa hukuman. Marso 11, 2025. Inaresto si Duterte sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Manila pagbalik niya mula sa Hong Kong. Siya ay agad na inilipat sa kustodya ng ICC sa The Hague. Marso 14, 2025. Lumabas si Duterte sa kanyang unang pagdinig sa ICC Pre-Trial Chamber sa pamamagitan ng video link, kung saan kinumpirma niya ang kanyang pagkakakilanlan at ipinaliwanag sa kanya ang mga paratang laban sa kanya. Reaksyon ng publiko. Nobel Peace Prize laureate na si Maria Ressa ay nagpahayag ng pagsuporta sa pag-aresto kay Duterte, na aniya ay isang senyales na tapos na ang panahon ng kawalang pananagutan at na maaari nang magtagumpay ang hustisya para sa mga biktima ng giyera kontra droga. Ang mga organisasyon sa karapatang pantao tulad ng Amnesty International ay nagpahayag ng pagsuporta sa pag-aresto, na tinawag itong isang mahalagang hakbang tungo sa hustisya, ngunit iginiit na dapat din panagutin ang iba pang sangkot sa mga paglabag sa karapatang pantao. Kasalukuyang kalagayan. Sa kasalukuyan, Marso 19, 2025, nananatili si Duterte sa kustodya ng ICC habang hinihintay ang susunod na proseso ng pagdinig upang matukoy kung ang kaso ay itutuloy sa ganap na paglilitis.